Beep 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 mga motorista, may nakaambang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 20 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Habang sa diesel, may rollback naman na 20 centavos kada litro. Ganyan din kalaki ang bawas presyo sa kerosene. Ayon sa DOE, isa sa mga nakapagpababa ng presyo ang peace talks sa pagitan ng Russia at Ukraine. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na stable ang presyo at supply ng bigas sa kabila ng mga pinsalang dulot ng mga nagdaang bagyo sa mga taniman. Magkano na ba ang bigas sa ilang pamilihan sa Maynila? Alamin sa Balitang Hatid ni James Agustin. 39 pesos per kilo ang pinakamababang local rice na mabibili sa pwestong ito sa Blumentritt Market sa Maynila. Mayroon ding 50 pesos per kilo. Sa imported rice, naglalaro ang presyo sa 47 pesos hanggang 57 pesos per kilo depende sa klase. Ayon sa Department of Agriculture, stable ang presyo at supply ng bigas sa kabila ng pinatupad na importation ban at mga pinsalang naidulot ng mga nagdaang bagyo sa mga taniman. Si Lito na may-ari ng isang karinderya ramdam daw yan, kaya kalahating kaba ng imported na bigas ang binili niya. Nadadagdagan namin yung ng kanin. Yung takal, medyo maganda kita. Mayroon din mga mamimili na iilang kilo lang ang binibili dahil tight ang budget. Gaya ng security guard na si Philip na suki ng local rice. Malaking kaluwagan din. Kasi yung pwede mo nang magamit sa ibang bili. 3 beses kada linggo rin bumibili ng bigas ang junk shop helper na si Antonio. Nakaalog ng konti kasi badit lang. Ayon sa nagtitinda, may ilang local rice sa tumaas ng piso ang kada kilo noong nakaraang buwan. Sabi ng ilang mamimili, sana raw ay hindi na gumalaw ang presyo ng bigas lalo pat magpapasko. Mas maganda, mapapagkasya ang panggasto sa bahay. Ayun ang maganda. Kung mataas, parang ipit kang pera mo sa bulsa. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Monday morning mga mare at pare, may grand winner na ang The Voice Kids. Ang Project Z talent ni Coach Zach Tabudlo at Queen Birit ng Pasig na si Sofia Malyares ang grand winner ng kompetisyon. Ang prizes ni Sofia, 1 million pesos, recording and management contract at trophy. Presented yan ni GMA Entertainment Group Officer in Charge, Cheryl Chingsi, at Vice President for Talk, Magazine, Musical, Variety Specials, and Alternative Productions, Gigi Santiago Lara. Finalists, sina Marian Ansay ng Jewel Squad ni Coach Julian San Jose, Diana Gupio ng Team Believe ni Billy Crawford, at Gia ni Sarito ng Benkada ni na Coach Miguel at Paulo ng Ben & Ben. Congratulations sa inyo! Sa iba pang balita, para sa mga manggagawa at kasambahay sa Cordillera Administrative Region, may ipatutupad na taas sahod ngayong buwan. Ayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, may dagdag na 35 pesos ang daily minimum wage sa rehiyon. Dahil dyan, 505 pesos na ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor simula sa December 30. Tataas din ang buwan ng sahod ng mga kasambahay o domestic workers sa CAR ng 600 pesos. 6,600 pesos na ang minimum na pasahod sa kanila simula rin sa December 30. Hindi pa rin nahahanap ang 30 taong gulang na babaeng naiulat na nawawala matapos umalis ng kanilang bahay sa Quezon City noong Miyerkules. Ayon sa kanyang fiancé, nagpaalam lang na bibili ng bridal shoes ng babae para sa kanila sanang kasal. Balita hatid ni Dano Tingkungko. December 14, ikakasal dapat ang 31 anyos na si Mark R.J. Reyes at ang 30 anyos niyang fiancé na si Shera De Juan. Pero ang tanging hawak ni Mark, ang inarkilang bestidang pangkasal ni Shera na Miyerkules pa nawawala. Nag-message siya sa akin around 12 p.m. po yun, sir, na dumating na yung kanyang wedding gown and yung other accessories po namin, sir. So, nung na-receive niya po yun, sir, nag-message siya sa akin agad na pupunta siya ng FCM to buy bridal shoes po. Iiwan daw niya yung cellphone niya, pupunta na siya ng FCM, i-charge niya lang po sandali.
Pag-uwi ni Mark bandang alas 5 ng hapon, wala si Shera sa bahay. Nag-alala siya makalipas ang kalahating oras dahil hindi raw ugali ni Shera na hindi magparamdam ng ganong katagal. Niretrace nila ang mga pinuntahan ni Shera. Sa mall, wala silang makuhang CCTV video dahil under maintenance daw. Pero may mga tindera daw na nagsabing nakita nila roon si Shera. Ang tanging mga CCTV na nakuha nila, isang kuha sa labas ng bahay nila kung kailan lumabas si Shera at isang kuha mula sa barangay na sinasabing papunta siya sa sakayan papuntang mall. Blanco pa si RJ sa posibleng dahilan ng kanyang pagkawala. Wala po kaming away, especially during that day. Ako po kasi yung first boyfriend ni fiancé ko po. So ako talaga yung talagang wala po siyang ex. Wala po talaga kaming maisip, sir, na naging kaaway niya. Kasi kahit kung tatanungin niyo po, sir, mga kapitbahay niya dito, hindi po talaga makabasag pinggan yun, sir. Talagang sobrang malas ng sayahin tao. Walang talagang masamang tinapay kahit kanino, sir. Ayoko naman po sanang isipin, sir, na may nanguha sa kanya o ano. Kasi di naman po kami, sir, na yung pamilya na may pera. Simula Miyerkules, nakikipag-ugnayan na si RJ at pamilya niya sa QCPD Station 5 Women and Children's Concern Section kung saan nila itinurn over ang cellphone ni Shera. Nagpahabili ng pulisya na wala munang pahayag na ilalabas sa puntong ito. Mahal ko. Alam mo naman kung gaano ka takamahal. Alam mo naman kung gaano ko iniingatan ka, yung mga kapatid mo. Ayaw po namin na, wag naman po sana, ayaw namin na magpapasko ng kulang po kami. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nahulog sa bangin ang isang multicab sa Yungon Negros Oriental. Cecil, kumusta yung mga sakay nun? Rafi, nasawi ang 8 sa 20 sakay ng sasakyan. Batay sa investigasyon, papunta ang mga sakay nito sa isang lamay nang nawalan umano ng preno ang multicab na paakyat na kalsada sa barangay Tigib. Nagpagulong-gulong daw ito sa bangin at tumama sa malalaking bato kaya 5 pasahero ang dead on the spot. Sa ospital naman binawian ng buhay ang 3 iba pa. 5 iba pa ang nagtamo ng mga sugat, kabilang ang isang bata at ang driver ng multicab. Sinusubukan pang kunin ang pahayag ng mga sangkot at nadamay sa aksidente. Nadaraanan na muli ang manipis road sa Talisay City dito sa Cebu matapos magka-landslide doon. Ginoo ko! Sus! Nakuna ng cellphone video ang aktwal ng pagbuhod ng bahagi ng isang bundok sa barangay Manipis nitong Biyernes. Agad na nakatakbo palayo ang mga residente at mga motorista. Ayon sa hepe ng Traffic Operation Development Authority ng lungsod, lumambot ang lupa dahil sa mga naranasang pag-ulan sa lugar. Hinihikayat nila ang mga motorista na dumaan muna sa alternatibong rota para sa kanilang kaligtasan. Holiday season na pero #grind pa rin si pambansang Ginoo David Licauco. This weekend, nagpakilig si David sa isang meet and greet with fans. As an introvert, isang araw yan sa mga natupad na New Year's resolution ni David ang mas maging comfortable around fans. This week naman, may mga nakaline up pang taping si David at mapapanood na ang mga yan soon. Sa kabila ng busy schedule, family first pa rin naman daw ang Kapuso actor for Christmas celebration. Really just to spend the holidays with my family. Yun naman yung priority kapag Pasko. Hindi raw tao kundi aso rin ang dahilan kung bakit naputol ang dila ng isang aso sa Valenzuela na nag-viral kamakailan. Balita hatid ni Dano Tingkungko. Ito ang sandaling naputulan ng dila ang asong si Kobe sa Valenzuela noong Martes. Nag-viral online ang kanyang sinapit dahil ang unang akala may sadyang pumutol sa kanyang dila. Pero sa pagsisiyasat ng binuong task force ng Valenzuela LGU, hindi tao ang pumutol sa dila ni Kobe kundi ang nakaaway na aso. Nasaksihan daw ito ni James na pauwi noon mula sa trabaho. Parang may naririnig na po akong sumisigaw-sigaw. Binuksan ko uli yung headlight ko. So at least makita ko si Kobe po is parang kagat-kagat po sa pisngi. But na-realize ko lang po pala nung natanggal na yung dila niya.
Ayon sa task force, tugma naman sa CCTV ang kwento ni James. Wala raw ibang taong noon at imposible ring tao ang nakagawa dahil nangyari ito sa loob ng 19 na segundo. Imposible rin pong mabubuksan niya ang bibig ng aso. May 6 pa na aso andoon. Imposible rin pong hindi siya masusugatan. Wala tayong human parts. Nakita. Okay na po yun kasi at least po nalinawan po kami na dogfight lang po yun. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mahigit 11 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa buy-bust operation sa Binangonan, Rizal. Arestado sa operasyon ng isang lalaki at kanyang live-in partner. Nakuha sa kanila ng mga otoridad ang mahigit sa 1.5 kilo ng hinihinalang shabu. Gayun din ang 2,000 pisong buy-bust money, toolbox, 2 cellphones, 1 baril, mga bala at 1 kotse. Naharap sa patong-patong na reklamo ang mga sospek na tumangging magbigay ng panayam. 3 Pilipinong mangingisda ang sugatan kasunod ng pagbomba ng tubig ng China Coast Guard sa kanilang mga bangka sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa kuha ng Philippine Coast Guard, sapul ng water cannon ng bangka ng mga mangingisdang Pinoy. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commander J. Tariela, minor injuries ang tinamo ng mga mangingisda. Sinaklolohan sila ng PCG. Bukod dyan, sinubukan din daw harangin ng China Coast Guard ang BRP Malapascua at BRP Cape Engaño na nooy naghahatid ng supply sa mga mangingisdang Pinoy. Panawagan ng ilang mambabatas sa international community, panagutin ang China sa mga agresibo nilang aksyon sa West Philippine Sea. Sabi ng grupo ng mga mangingisda ng Pamalakaya, ang panibagong insidente ng pag-water cannon ay patunay nila na walang batayang kontrol ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Paalala rin daw ito na kailangang resolbahin agad sa mapayapang paraan ang issue sa West Philippine Sea. Kinundi na naman ng Amerika ang ginawa ng China na anilay delikado sa buhay at kabuhayan ng mga mangingisdang Pinoy. Giit naman ng China Coast Guard at People's Liberation Army na pinaalis lang nila ang mga sasakyang pandagat na nanghihimasok daw sa anilay teritoryo nila. Ang Escoda Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Tribunal ruling at United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na meron na naman anyang fishing expedition laban sa kanya matapos siyang sampahan ng mga reklamo. Mga reklamong plunder, graft, malversation at bribery ang isinampa sa ombudsman ng iba't ibang civilian groups. Kaugnay ito sa magpaglustay umano sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President noong 2022. Bukod kay Vice President Duterte, kasama rin sa mga sinampahan ng reklamong 12 iba pa at dati kasalukuyang tauhan ng bise sa DepEd at OVP. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na pilit anyang nag-iimbento ng mga paratang laban sa kanya para magmukhang may proseso at lehitimo ang investigasyon. Giit niya, hindi ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan, kundi pagtakip sa isyu ng nakawan sa pamahalaan. Dati na rin iginiit ng bise na walang maling paggamit sa confidential funds ng kanyang opisina. Diyos ko! Biglang nagliyab ang tricycle na yan habang nasa kalsada ng Barangay Ragandang sa Lebak Sultan Kudarat. Ayon sa driver, may nag-spark sa kanyang tricycle bago ito tuluyang nasunog. Sinubukan pa nilang apulahin ang apoy pero lumaki na yon kaya nagdesisyon na silang lumayo. Walang sugatan o nadamay sa insidente. Iniimbestigahan na ang sanhi ng apoy. Naranasan mo na ba maging alay tuwing Christmas party para mag-perform o sumayaw? Ikaw, Kuya Rafi, game ka bang maging alay? Sa pagkanta na lang. Ay! Huwag sa sayaw. Ako lagi eh. Ikaw naman magaling kang sumayaw. Oo, di ba? O, di ba? Sabi ng Dole, wala naman daw masama riyan. Basta willing at walang sapilitan. Balitang hatid ni Bam Alegre. Bagong hire noon sa gobyerno si Catherine Osicos. Alam na niya agad, bunod siya sa Christmas party. Hindi naman po sa pilitan. Parang matik na po kasi siya na pag new hire ka, sasayaw ka talaga. Matik din si Kate Bautista sa corporate Christmas party nila. Talagang performance level siya para rin sa bonding ng mga katrabaho. Masaya naman po. Tapos,
May kaba kasi syempre, iba't ibang ano kayo iba't iba kayong sumasayaw. Happy lang naman talaga dapat ang mga performance sa Christmas party. Pero kung sa pilitan na o kaya may banta ng parusa ang hindi paglahok, aba teka lang daw, sabi ng Department of Labor and Employment o DOLE. May karapatan na magreklamo ang mga empleyado sa National Labor Relations Commission o NLRC. Mahalaga para kay Joanna Parino na may ganitong proteksyon para sa mga empleyado kasi hindi naman talaga niya forte ang performative arts. Hindi naman po kasi mandatory yung pagpe-perform. And then yung iba po kasi parang syempre hindi sila confident mag-show ng talent, ganun. So hindi dapat talaga hindi pilit. Ayon naman sa HR officer na si Dovi Sulay, iba-iba rin talaga ang personalidad ng mga empleyado. Respeto sa bawat isa ang mahalaga. Kung bida-bida kayo talaga, edi masaya. Pero kung hindi, huwag ipilit kasi hindi naman lahat extroverted or may talent. So ayun, wag naman natin ipilit. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Oo nga naman, may dalawang school of thought kasi dyan, di ba? Pag talaga masaya kayo, automatic. Matik nga na mapapasayo yung mga empleyado. Pero meron din talaga mahihain at ayaw, di ba? Oo, pero At yun ayaw nga, dapat mapahiya. walang sapilitan. Correct. Ako nga pinipilit ko nga huwag yun na akong pasayawin Pero Diba? depende rin Baliktad. kung may malaking bonus, malaking premyo. Depende. Yun. Oo. Kung may bonus, ay bigay todo na Oo. dapat yan. Pero again, dapat nga talagang may consent at willing talaga yung participant na Kasi- gawin yung mga pinagagawa sa mga Christmas party, di ba? At saka, syempre, wag lang yung, talagang dapat yung ayon sa kakayahan Correct. ng empleyado. Kaya lang, di ba may mga nadidiscover din tayo minsan na, ay, ang galing pala nitong sumayaw, mahihain lang, o kaya kumanta, di ba? So, meron din ganong bagay. Pero again, nasa dialogue yun, pakikipag-usap sa mga empleyado. o, di Tsaka ba? kung malaki bonus, go na yan. O, bukod sa pagsasayaw, ano pa bang alay mo sa party? Ako, Oo. Hosting. hosting, yan, lagi yan. Correct. Suki At ka syempre, na. pagkain, yan, aalay natin. Yon. Lahat naman tayo yata doon papunta. Di ba? So again, sa mga magki-Christmas party, kausapin niyo na maayos yung mga empleyado niyo para walang trouble, ika nga. Masaya lahat, di ba? Labing-pito na ang gintong medalya ng Pilipinas sa 2025 Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. 12 gintong medalya ang nadagdag sa Pilipinas nitong weekend. Kabilang riyan ang nakuha ni multi-gold medalist Agatha Wong sa women's category ng Taishikuan Taijian sa Wushu. Gold medal din ang nakuha ng Philippine Judo team sa mixed team event ng Judo. Sa latest tally as of 11 a.m. ngayong araw, may 119 medals na ang Pilipinas. Pang-anim ang Pilipinas sa 10 bansang kalahok sa 2025 SEA Games. Weather update tayo ngayong Lunes. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga Sir Rafi at sa lahat po nating mga subaybay ngayong araw. Opo, may namamonitor po kayo posibleng mabuong low pressure area o bagyo sa Christmas week. Saan po ito posibleng magpaulan? Yes po sir, may pinapakita po yung ating tropical cyclone threat potential na isang posibleng low pressure area, ngunit mababa naman yung chance na isang ganap na bagyo. At sa nakikita nga natin, mamumuo ito sa may bahagi ng southeastern par ng ating par at kikilos pa hilagang kanluran. So maaari itong magpaulan sa may silangang bahagi ng ating bansa. Unang-una na nga dyan sa may Caraga, maging dito sa may bahagi ng Davao Region, Eastern Visayas, Bicol Region. So ito po yung mga babantayan natin kung sakaling bang matutuloy itong low pressure area na nakikita natin. Bagamat pababa pong maging bagyo ito, yung lakas ng ulan na magiging dala nito, ano pong magiging lakas ng ulan nito? So sa ngayon, dahil yung possible pa na pagkakaroon nito ay by next week, wala pa tayong nakikita mga measurement kung gaano talaga kalalakas yung magiging paulan ng mga ito. Pero chances are, maaari pa rin ito umabot sa moderate to heavy rains po ng mga paulan. Bumaba na po sa 14 degrees Celsius ang minimum temperature sa Baguio City. Posible pa ba itong bumaba? Yes po sir, base nga po sa nakikita natin ng ating climate data section, maaaring bumaba pa yung temperatura dito sa may bahagi nga ng mountainous part ng Luzon up to 8 degrees yan by next month. So ito po yung nakikita natin and nasa range naman po yan ng 8 degrees to 11 degrees. At January na po, nabanggit nyo, no? Yung pwedeng peak ng
taglamig dyan po sa lugar na yan? Yes po, no. And nakikita din po natin, dito up until February na kung saan maaaring umabot din po ng as low as 10 degrees Celsius. So pag 10 degrees Celsius, paano pa yung mga pananim? Anong pwedeng gawin? At talagang pwede ba mag-develop ng andap pag ganito nakababa ang temperatura? Yes po, no. So, karaniwan po kapag mababa na po talaga ng, especially kapag nagsi-single digit na po yung temperatura dito sa may mountainous parts, sa may area ng Northern Luzon, karaniwan po dyan sa mga halaman ay nakaka-experience na ng tinatawag nating frost. So dahil resilient naman po yung ating mga kababayan dyan, since natural na phenomenon sa kanila yan, meron na po sila mga na-prepare na mga greenhouses para sa kanilang pananim. Pero regardless, since meron pa rin po tayo mga small-time farmers na wala masyadong mga technology sa mga ganitong mga advanced methods, ay kailangan pa rin po na paghandaan, especially yung pagbaba ng temperatura pagpasok ng next month po or unang buwan ng taon po. Pag-amihan po ba saan usually umuulan? Pag-amihan po, ang usual po talaga nagkakaroon tayo ng mga paulan dito sa may Cordillera at Cagayan Valley. Tapos dahil medyo shielded po dito sa may Ilocos region, pag lang lumalakas ng sobra yung amihan dito lang po sa bahagi ng Ilocos Norte. Pero more on dito talaga sa may Cordillera at Cagayan Valley yung nakararanas ng malalakas mga pag-ulan. And ina-expect nga din po natin na for this week, tuloy-tuloy po yung mga malalakas na mga pag-ulan sa area po na yan. Maging dito po sa Metro Manila, lalo pang nararamdaman yung lamig ng panahon, lalo pa bang bababa base sa inyong monitoring? Yes po, no? Base po sa ating monitoring, especially by next month, kung saan nakikita natin yung posibleng pinakamalamig na temperatura dito sa Metro Manila. Maaari pa po yung umabot up until 18 degrees Celsius. So expect pa po natin na mailalamig pa po ito yung temperatura na nararamdaman po natin ngayon. So 18 degrees Celsius, sweater weather na talaga yun. Maulan po ngayon sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ano pong dahilan nito? Yes po, no? Kasalukuyan pa rin po tayo naapektuhan ng northeast monsoon. Kaya expect po natin na meron pa rin po tayong mga light rains dito sa bahagi ng Metro Manila. Ano pong inaasahan natin panahon sa iba pang bahagi ng bansa in the next coming days? So more on yung malalakas po talaga ng mga paulan, especially today, sa may area pa rin ng Cagayan Valley, Cordillera, tapos dito sa may bahagi ng Aurora and Quezon. Dahil po yan sa northeast monsoon, tapos yung easterlies po, nakaka-apekto rin sa may Bicol region, Eastern Visayas, Caraga, and Davao region. And for the next, for this week, nakikita natin na magtutuloy-tuloy yung mga paulan sa mga na-mention po natin na lugar. Magpapalit lang, pwedeng bumalik yung shear line, or dito sa may part ng Mindanao, pwedeng bumalik yung Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ nga po na tinatawag natin. Baka meron pa po kayong paalala sa ating mga kababayan tungkol sa mga asahan nilang weather in the next coming days na sa inyo pong pagkakataon? Yes po, no? So, ipapaalala ko lang po yung kahit na po dito sa parts natin or sa may bahagi nga na nakararanas lang ng mga pulo-pulo tsaka panandali ang mga pag-ulan, nakitaan po natin na meron pa rin po tayong cases na nagkakaroon ng flooding kahit saglitan lang yung mga paulan dahil nga dito sa patuloy na epekto ng easterlies. Kaya patuloy pa rin po yung ating mga pag-iingat kahit po mga localized thunderstorms, kayang-kaya po niyan magdulot ng mga pagbaha. Especially nga sa mga lugar po na malapit po sa ilog at doon sa mga syudad na madalas din pong makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Hey, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Yes po, maraming salamat. Si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.